Naniniwala ka ba na ang Ama lang ang lumikha ng lahat? Yan po ay hango sa comment ni Nati Alinton kasi ang sabi po niya, ang Ama lang ang lumikha ng lahat, hindi po ang Anak. So suriin po natin at para patas po ang ibigay nating kasagutan ay hayaan na lang po nating magsalita ang banal na kasulatan. Suriin natin kung totoo ba na ang Ama lang ang lumikha ng lahat. Ganito po ang ating mababasa. Ayon dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ngayon ang tanong, ito bang God ay isang persona lang? Ito ba ay singular in Hebrew translation? Suriin natin. Ayon dito, ang God ay isinalin po na Elohim in Hebrew, Strong's 430, meaning gods, the supreme God, magistrates as superlative. Ito ay noun, masculine plural. So hindi singular ang God, kundi ito ay plural or higit sa isang persona. Ngunit paano naman tayo nakakasiguro na ang Diyos ay may tatlong persona? Ito po ay dahil sa itinuro ito ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan. Ito po ay singular, pero ilang pangalan ang ipinakilala dito? Ito ay sa pangalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. So tatlong persona ang ipinakilala dito, pero hindi sinabi ni Kristo na sa kanilang pangalan, kundi ang sabi niya sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ang Godhead or mas kilala natin sa Trinity. From the word tri means trio or tatlo at itong niti ay unity or nagkakaisa. Kaya ang tatlo ay nagkakaisa katulad nitong sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Itong one ay isinalin po ito sa Hebrew word na ikad, meaning unity or nagkakaisa. Ito ay higit sa isang persona. Halimbawa, itong sa Genesis chapter 2 verse 24. Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. So, tinawag na one flesh ang husband and wife, nagiging isa ang higit sa isang persona. Dahil ang wife ay isang persona, ang husband ay isang persona. Pero sila ay nagiging one flesh, nagiging isa o nagkakaisa sa pagbuo ng pamilya ng may magandang kinabukasan. Ang husband and wife ay merong isang goal para sa magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Di ba? Nagpagawa sila ng bahay, tapos nag-provide sila ng mga pangangailangan sa pamilya. Ganon din ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Sila ay nagkakaisa din para sa paglikha ng lahat ng mga kinakailangan ng mga tao sa mundong ito. Kaya pinatubo ni Jesus ang mga halaman, ginawa niya ang mga nagagandahang mga hayop, mga isda, ginawa niya ang mga masasarap at masustansyang mga prutas. So ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos para sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya mula nang magkasala ang tao dahil sa pagsuway sa utos ng Diyos, ang Ama ay ipinadala ang kanyang anak na si Jesus bilang handog para sa kasalanan ng mga tao. Dahil ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Kaya sinalo ni Jesus ang kamatayan upang ang tao ay makasumpong ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. At ang sabi ng Panginoong Hesus bago siya bumalik sa langit, ang sabi niya, ipapadala niya ang mang-aaliw o ang banal na espiritu upang ito ang gagabay sa bawat mananampalataya. Kaya ang tatlong persona ay nagkakaisa para sa kaligtasan ng mga tao. Ang Ama ang siyang nangasiwa, ang Anak siya ang inalay sa krus, at ang banal na espiritu ang siyang gumagabay sa bawat mananampalataya. At ayon dito sa 1 Peter chapter 1 verse 2, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. So tayo ay pinili ng Ama, hindi dahil sa tayo ay karapat-dapat, kundi dahil sa tayo ay pinapabanal ng Espiritu Santo dahil tayo ay nilinis ng dugo ni Kristo na nabuhos sa cross. So nakikita po natin kung paano nagkakaisa ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo para sa kapakanan o para sa kaligtasan ng mga tao. At ito ay itinuro din ng Panginoong Hesus, di ba? Ang sabi niya, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya consistent po ang banal na kasulatan sa pagpapakilala na ang Diyos ay may tatlong persona. Dahil ang salitang Diyos sa Hebrew ay Elohim, ito ay plural, hindi ito singular. Ito ay plural, ibig sabihin higit sa isang persona. At itinuro ng Panginoong Hesus na ito ay ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Kaya malinaw po na hindi lang ang Ama ang lumikha ng lahat, kundi ang lumikha ay
ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, ang tatlong persona ay iisang Diyos. At ganun din ang likhain ang tao ayon sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang sa 27. Ayon dito, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So bakit nga sinabi na likhain natin? Dahil meron siyang kasama sa paglikha. Dahil kung siya lang ang mag-isa ang lumikha, edi sana sinabi nga na ngayon likhain ko ang tao. Ikaso may kasama siya, kaya na sinabi na ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So sino ang kasama ng Ama sa paglikha ng tao? Ayon dito, nilikha ang lahat ng bagay. Ibig sabihin mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Kaya walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Kaya naroon siya nang likhain ang tao. Ito yung sa Genesis chapter 1 verse 26. Kaya sinabi ng Diyos na ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Dahil hindi lang ang Ama ang lumikha, kundi naroon din ang salita. Dahil walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ngunit sino siya? Sino itong salita? Dito sa verse 1, siya ang salita na kasama ng Diyos. Ibig sabihin, itong salita ay isang persona. At itong salita ay Diyos. Kaya dito sa verse 14, nagkatawang tao ang salita. So bakit siya nagkatawang tao? Dahil ang original na anyo ng salita ay Diyos. Kaya niya kailangan magkatawang tao. Kaya kung si Kristo ay tao lang at hindi Diyos, bakit pa niya kailangan magkatawang tao kung siya ay tao lang? At ito ay binigyan ng linaw na kaya niya nagawang magkatawang tao dahil hinubad ni Kristo ang pagka-Diyos. Kaya ang salita na kasama ng Diyos ay malinaw na tumutukoy kay Kristo. Siya ang kasama ng Ama nang likhain ang tao o ang lahat ng bagay. Dahil sa pasimula ay naroon na si Kristo. Kaya sinabi na nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, kaya walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan ni Kristo. At naroon din ang Holy Spirit sa kreasyon. Ayon dito, ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So ang Espiritu ay isang persona din kung kahit ito ay malayang kumilos ayon sa kanyang pagpasya. At siya ay creator din ayon dito. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. So ang Espiritu ay manlalalang din. Kaya ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay present sa kreasyon. Kaya sa Biblia, kapag pinag-usapan po ang pagka-Diyos, ay huwag po nating isiping singular ito, kaya isang persona lang. Dahil ang salitang Diyos sa Hebrew ay Elohim, ito ay plural. Hindi ito singular. Ito ay plural. Ibig sabihin, higit sa isang persona at itinuro ng Panginoong Hesus na ito ay ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Kaya malinaw po na hindi lang ang Ama ang lumikha ng lahat, kundi ang lumikha ay ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, ang tatlong persona ay iisang Diyos. Kaya ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat.